Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Zodiac Men. Ako ulit si Jeremy. Ang sign of the day natin ay si Leo. Okay, basic facts. Ikaw ay Leo kapag ipinanganak ka from July 23 to August 22. At ang iyong sign ay ang Lion. At ang element mo ay fire. Yan. Okay, punta naman tayo sa kwento ni Leo. Bakit siya leon? Ang kwento niya ay nag-umpisa kay Hercules na nagkaroon ng task para patayin ang Nemean lion. Alam naman natin, di ba? Malakas si Hercules. Pero malakas din ang Nemean lion. Kaya hindi ganun kasimple yung pagpatay ni Hercules sa kanya. To cut the long story short, tinakal niya yung leon hanggat sa namatay ito at ginamit niya yung kanyang balat, pinil off niya yung balat para maging armor niya. Pero dapat ding isoli niya yung balat dun sa hari at that time. Baka nagtataka kayo, bakit hindi si Hercules yung ginawang constellation? Isang explanation, si Hera, yung kapatid ni Zeus, hindi pala kapatid ni Zeus. Siya ang tinataguri ang nag-alaga sa leon. At syempre, kapag may inalagaan kang pet animal, di ba, magigilty ka o malulungkot ka talaga kapag namatay ito sa anumang dahilan. So, dahil sa awa ni Hera sa Nemean lion, siya yung ginawang constellation at itinabi yung leon itinabi niya kay Selene, yung Greek goddess of the moon. So makita natin na base doon sa kwento, ang istorya ni Leo ay tungkol sa katapangan, kalakasan. Isa yan sa mga main strengths na isang Leo. Naturally, malakas ka, Leo. Kung ikaw ay isang Leo man, talagang tinatagurian kang, siguro varsity player ka, magaling ka sa sports, sa anumang klaseng palakasan. O kung hindi man palakasan, pati din sa performance. Siguro, rockista ka o ano man yung genre mo, kahanga-hanga ka, Leo. Very talented ka pagdating sa mga stage arts, performing arts. Kasi dyan ka nag-rule. Confident ka. Siguro isa yan sa mga dahilan kaya hinahanga ka ng mga tao o tinatagurian kang talented. Kasi talagang naturally, no, kapag kausap ka, andun yung confidence na nakaka-impluensya din sa iba. Hindi siguro yung confidence na mayabang, pero yung confidence na sure ka sa sarili mo. At dahil ruler mo yung sun, pinipicture mo yung sarili mo as the main character ng story mo. Kaya, ganun na lamang yung pakikitungo mo sa iba na siguro, iisipin ng iba, pabida ka, pero may ka lang talaga ownership sa iyong presence, Leo. Kaya parang leon din, very mighty yung presensya. Kaya kapag ikaw siguro madalas ka maging group leader kasi let's say may research defense, tapos may Leo doon sa grupo, yun yung nagdadala ng grupo in a way. Parang si Aries. Pero si Leo kasi, unlike Aries, no, na nagsisimula ng sarili niyang proyekto, si Leo, ikaw naman Leo, maganda sa'yo, loyal ka. Kung ano yung nasimulan, talagang tatapusin mo. At saka, kung loyal ka, masarap ka siguro maging kaibigan. Maaasahan ka pagdating sa mga promise, maaasahan ka pagdating sa mga sikreto. Yung sa sikreto hindi ako sure, no. Di siya highlighted as a strong trait, pero pagdating sa pagkakaibigan, loyalty wise, doon ka panalo, Leo. Kasi kung malakas ka, magagamit mo yung lakas na yan para protektahan yung mga kaibigan mo. Let's say, may kaibigan kang binabash sa social media, talagang poprotektahan mo. At dahil fire sign ka, yan, mainit yung temperament mo. Yan, so, madrama ka, nagpapakita ka ng emosyon, Leo man. Siguro pag iyak din, kaya mong gawin. Siguro din, pagdating sa pagpapahayag ng sarili mong damdamin, nagagawa mo. Unlike other signs, ikaw ay very in touch o alam mo o yung sarili mo emosyon at na-express mo ito ng hindi nahihiya. Magaling ka magpakatotoo. Punta naman tayo sa maaari mong maging problema sa relasyon, Leo man. Pwedeng isipin na iba na ano ba naman to? May pagkabosi ka siguro sa iba at na ang impression din ng iba sa iyo pwede ding dahil nga iniisip mo na binuview mo yung life mo na parang araw
na center na lahat ng mga planeta, baka minsan masyado nang umiiral yung mga emosyon mo sa isang sitwasyon to the point na baka yung pagiging mabait mo ay pwedeng na view mo yung sarili mo na mabait, kaya tutulungan ko tong tao na ito. Yan yung sinasabi mo sa sarili mo. Pero yung tumatanggap ng action mo, pwedeng isipin niya na masyado ka naman yata pabida. Kaya Leo, isipin din natin na hindi lang ikaw yung star sa istorya mo. Hindi lang ikaw yung may istorya. Meron ding istorya yung iba. Kaya lahat tayo may chance maging bida ng mga sarili nating mga kwento. Kaya isipin mo na hindi lang ikaw yung Leo sa mundo, hindi lang ikaw yung center, okay? May mga iba't ibang center din na nakapaligid sa iyo. Kaya marunong ka din dapat na kumilala sa presensya ng iba. Yun lang yung siguro kailangan mong isipin, Leo, na hindi lang yung viewpoint mo yung valid point. Meron ding ibang points of view na dapat alalahanin mo. Meron din silang bigat kagaya ng sa iyo. So nagustuhan mo ba yung reading ko sa Leo? Kung Leo ka at gustuhan mo to, i-like mo lang sa baba. Tapos mag-comment ka kung may mga bagay ako nasabi na hindi ka sang-ayon. Sabihin mo lang sa akin sa baba. Tapos share mo ito sa mga kaibigan mong Leo para kahit papaano baka magkaroon sila ng realization sa kanilang mga sarili. Saka kung may mga iba ka pa mga karakteristik na alam tungkol sa Leo, i-comment mo lang din sa baba. Pero disclaimer lang, sun sign lang ito. As in sun sign, hindi pa ascendant, hindi pa yung let's say 10th house sign or ruler, whatever. Wala pa tayo sa ganun chapter. Pero kung patuloy nyo tatalaklikin yung mga ganitong video, baka gumawa pa ako ng separate playlist para talaga mas maunawaan natin ang sinasabi ng mga sign na ito. Hindi lang yung sun sign yung tinitingnan natin. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatilihin